Kapag i-volume mo to, gumagalaw siya pero walang indicator, hindi gumagana. Wala oh. Diba? Ngayon, sige, lagyan pa natin ng speaker para sigurado. Okay, may speaker yan. Oh, wala talaga oh. Meron tayong gagawing power amplifier dito na Dayo. Nasabi kong Dayo dahil galing pa ito ng kay Sir Edwin Parungaw ng Gadang Apari. Galing Apari, Cagayan pa pala ito. Galing ano, Apari. Okay. Apari Shortcut Road. Okay, kay Sir Edwin. Shoutout sir, Sir Edwin Parungay ng Apari. Maraming salamat sa pagkatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Baya, GRS Express naman ito. Galing GRS Express, pinadala rito sa atin. Okay, para paggawa. Sa combo namin, nakalimutan ko na kung ano yung pinaka-issue nito. Ngayon, tayo na lang magmatumato nito. Hanapin natin yung pinaka-issue nya. Okay, on natin. Wala namang protect doon, or wala namang short sa may ilaw natin. Ito, kung makapapansin nyo, naka normal mode siya, diba? Wala siyang protect, may indikasyon na walang error dito sa labas na nyo or dito sa mga indicator nya. Ngayon, naglagay ako ng audio source. Ayan, may nakalagay na audio source yan, yung laptop natin, gumagana. Ngayon, nakamuno itong natin input natin. Kapag i-volume mo to, gumagalaw siya pero walang indicator, hindi gumagana. Wala oh. Diba? Ngayon, sige, lagyan pa natin ng speaker para sigurado. Lagyan ko ng speaker Saan natin lagyan? Channel ano? Okay, dito channel 1. Okay, may speaker yan. Oh, wala talaga oh. Okay, wala, di ba? Yan yung issue or yan yung trouble na dapat natin ma-fix or dapat natin maayos for to this video. Sila natin takip and then para makita natin yung laman loob niya. Bali, nakagawa na ako ng ganitong klaseng unit Kevlar na TX600 na to. Nakagawa na ako nito. Hindi ko lang matandaan kung anong error naman nung ginawa natin na una na yun. Bali, pagkakaalam ko, pinagawa dyan rin sa iba to. Kaso hindi daw nila kaya. Sige, try natin kung kakayanin natin o hindi. Pag hindi, di ayawan. Ganoon din naman yan Kung sila nga nahirapan tayo pa kaya. Pwede naman sumuko pag di kaya Okay, tanggalin ko yung takip. Natin or sukatan natin ng biasing. Okay, sa mga hindi pa nakakita ng laman loob ng Kevlar na TX600S, supply nito ay 8442. Bali, naka 2 tires siya. 84 yung high rail niya, and then 42 yung low rail. Parang dating niya is CE5. Kung ako tumingin sa board, parang CE5. Walang kinaiba yung board nila. Ang kagandahan lang dito is may fuse ito. Yung CE5 wala Okay, ngayon sukatan natin ng biasing. Ito, meron bias baliktad lang. Ayan, meron nasa 0.3 siya. Okay, nasa 0.3. Dito naman meron din meron din. Okay, goods yan pag ganyan. Ngayon, kung bakit wala siyang audio, alamin natin, di ba? Kung sa control or dito sa may input buffer. Paano to? Tingnan natin. Gitna natin to, tapos lagay tayo ng speaker. Lagyan natin ng speaker to sa channel 1. Ngayon, diskarte dyan, bubunutin natin itong off ko muna. Bunutin natin itong pinaka volume. Ito sa papuntang control ito Ngayon, ipag-short natin ito. Yung signal in tapos out. Ipag-short natin. Kapag gumana yan, ibig sabihin sira yung control. Pero pag hindi gumana yan, ibig sabihin may problema pa na iba. Okay, sa amplifier labas na yan, maring doon sa may input buffer, di ba? Ngayon, pag-short ko muna, tapos bawasan ko yung laptop natin kasi malakas yan. Pinag-short ko na, ito pinag-short ko. 2 out, 1 in, pula puti. Kaya pinag-short natin. And then may speaker na kakabit, tapos may audio source. Okay, channel 1. Sa channel 1 ba yan? Kami na mali tayo. Ayan, channel 1. Double check pa natin.
input A, B. Okay, tama. Ngayon, naka-play laptop natin. Dapat iilaw yan. Wala pa rin signal eh. Wala pa rin signal. Ano, dapat kung sira yung control, dapat aandar yung amplifier kasi nirekta natin. Ibig sabihin, walang problema rito sa control. Or maaring walang problema sa control. Baka mamaya nasira din pala. Nirekta natin, wala epekto. Ngayon, punta tayo dun sa may likod na. Okay, sa likuran na. Malamang sa likuran ng problema niya, nasa input buffer. Natatandaan ko yung unang ginawa pala natin ito sa hindi ko matandaan kung last year pa yun na itong unit din Kevlar din. Nasa input buffer din problema nun. Okay, try natin suyurin natin kung ano pinaka problema niya. Nagsukat na ako ng voltahe dito. Meron tong voltahe yung 12 volts, 12 negative, 12 positive. Ngayon, ito, pakita ko sa inyo. Tinanggal ko lang ito, supply para hindi sumayad doon sa bakal kasi nangat natin. Hindi natin may labas ito pag hindi mo iusog to. Ayan. Ngayon, ito yung supply nyo. O ayan, may 12 volts yun. Positive, tapos ito yung negative nya. Negative. Oh, meron kompleto siya kompleto yung voltahe pero walang audio, di ba? Ngayon, gagawin natin dito, hihinangin natin yung lahat ng paa ng kwan. DC 4558 yata yan or 4560. Okay, hinangin natin, try natin hinangin. Ininit ko na o rininang ko na yung mga paa ng IC. Mano-mano lang ako. Yung panghinang natin ganito lang bulok na bulok Yan lang, mano-mano lang ako hinang. Hindi ako gumagamit ng hot air. Mano-mano lang Tapos gamit kayo ng flux. Ito. Yan, ito yung flux yung nagamit ko. Yan, hininang natin lahat to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Papito itong LM na 137. Yan ito. Ngayon, tapos ito pala, nilagyan ko ng contact cleaner yung mga switch. Tingnan natin kung ano yung maging kalabasan. Balik ko muna tong supply. Tapos gusto ko sanang audio test audio tracer, kaso hindi nakasimbol yung audio tracer natin. Diretso salpak na lang natin ulit. Okay, bali ito, binalik ko na pansamantala. Tinisting ko yung channel 2, parang may audio na. Yung channel 1 wala pa. Okay, ito channel 1 yan, nakasalpak yung channel 1. Naka stereo tayo. Wala wala pa ring audio. Ngayon sa channel 2, lipat natin sa channel 2 Alang, medyo mahirap. Nilipat ko na sa my channel 2 Ayan, channel 2 input, channel 2 yung speaker. Ayan, tingnan nyo kung ano mangyari. May audio na siya So parang may problema yung control, pero may audio na siya. Okay, goods na yung channel 2. Problema na lang natin yung channel 1. Baka kulang pa sa hinang. Yung mga switch naman, yung hinangin natin. Paano switch yung hinangin natin? Okay, eto, tuloy tayo. Tingnan yung parts natin. Ito, order tayo ng Shopee. Okay, parang iba yung pyesa. Pero magkaiba yata natin ko parehas to. 2, 4, 2, 4, 6 2, 4, 6, 8 8 pin pala yan. 2, 4, 6, 8 pares lang pala. Okay, tingnan natin, baklasin natin ulit to. Tapos papalitan natin. Sana umubra na. Okay, pinanggal and then pinalitan ko na. Ito siya medyo malapad lang ng konti ito, pero same lang naman, same value and then same pin. Okay, ano ba yun? Ito. Ayan, nakalimutan ko na kung anong code nyo value nyan ay LM37 LM3700 LM3700 ba? Tama ba? Okay, LM3700. Okay, ayan.
May nakakabit na speaker yan ha. Ilang araw din, siguro mga 6 days din na nakatingga tayo bago dumating yung order natin na Shopee. Buti na lang may mga Shopee ngayon. Kaya kung may kulang man tayong parts, kahit pa paano, kahit may stock man ng ilang araw, pero may asahan tayo. Bali ilang piraso nga itong order ko. May natira pa tayong 4, bali 5 to eh. May natira pa tayong 4. Okay, may kasunod pa pala tayo rito. Pandin. Kevlar na TX 400 naman, abangan nyo. Meron pa tayong kasunod dito. Ayun oh. Malagabog na, normal na yung tunog oh. Okay na. Yun lang talaga yung naging problema niya. Pero sa totoo lang guys, ngayon lang ako naka-encounter kasi nakaraan taon yata yun, may ginawa akong ganito, yung TX600 na pinaghihinang ko lang yung mga kanya, mga tulad dito, mga IC, pinaghihinang ko lang, naging normal. Hindi naman nasira yung ito. Pero nagtataka ako ba't nasira ito. Diba? Binalik ko pa nga to eh, sinubukan ko pa kung baka madaan sa hinang eh. Wala, ayaw talaga. Ayun, pinalitan natin, bago na yan ha. Ngayon, bago na. Okay, naging normal na siya. Ay, sulit yung pag-aantay natin. Okay, ngayon balik ko muna, ayusin ko muna. Tingnan mo yung pwesto niya oh. Ayusin ko muna, and then para ma-fix natin, makapagpaalam na tayo. Okay, naibalik na natin yung power supply. Ginangat ko lang ito dahil hindi natin mailabas ito, bangga. Okay, naibalik na natin yan, pati input buffer. Ngayon yan, para matapos na yung vlog natin ha. Okay, naka stereo mode tayo ha, naka stereo mode. Ayan. Okay, normal na, hindi na basag yan. Okay, hanggang dito na lang. Baka may encounter nyo yung ganit klaseng unit, Kevlar na TX na 600. Tapos yun nga, yung nababasag yung tunog niya. Parang alam mo yung hindi siya normal na tunog. Maaring, di ba? Maaring doon sa may normal naman dito, normal dito, normal yung control. Maaring dito sa may input buffer. Kung hindi yung 4558 or 5532 na IC, baka yung LM 3700 yata yun. Ayan, basta pwede nyo palitan yun para tumino siya. Okay, sir ng taga Apari, bali okay na itong Kevlar mo. Padala ko na lang ulit to. Pinadala to dito via JRS eh. Hindi ko alam kung depende sa pag-usap namin kung saan ko ipapadala ito. Okay, hanggang dito na lang.